Hello, everyone. Good afternoon, good evening, or good morning to you, whatever time you are watching us from. Today's session is all about how to be on tough, how to be on top of mind as a social media or virtual assistant. So, meron kaming special guest. It's been a long time. Yes, yes, yes. Ayun. So, but before that, ano muna, opening prayer muna tayo. Sisbel, ikaw na. Okay, let's remember that we're in the presence of God in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you, we glorify you, we honor you. We thank you for blessing us these past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way so we can bless others and do what you called us to do. We ask for forgiveness for every wrongdoing we committed. We lift up to you every person who is watching and listening to this podcast. We pray that you open their hearts and minds so that whatever we share with them will create an impact on their businesses. We also lift up to you, Connie and I, as well as our special guest for today. Lord, pour out your Holy Spirit in us so we'll continue to have the courage to say the right words, to share what you're teaching us with the goal of telling your truth. Help and remind us, including our brothers and sisters, that we're building and thriving in our businesses to glorify you and serve the people we work with. We believe that whatever success we have, we owe it all to you. All this we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ayan. So again, our topic for today's session is all about how to be on top of mind as a social media virtual assistant. So ayun. But before that, welcome to our channel. We are Connie and Belle, and this is the channel or podcast where our number one freelance business partner is God, syempre. So ngayon, if you haven't done so yet, make sure that you click that subscribe button as well as the bell icon to get notifications because we usually go live every Monday and Thursday, 1 p.m. Manila time. Ayun, Sis Bell, ano ba ang mga ganap natin during those days? Yes. So Mondays and Thursdays, 1 p.m. Manila time. Um, magkaiba yung ginagawa namin on each day. Monday, we do our live praise and worship session. So kung wala kayong ginagawa on a Monday afternoon, right after having lunch, samahan nyo kami mga kapatid. Mag-praise and worship session tayo. Let's all start the week right by praising and worshiping God. And then Thursdays, Connie and I talk more about freelancing, about digital marketing, about our work as virtual assistants, and we also interview guests like katulad nung mangyayari today. We invite guests from the different freelance industries, different niches. So kung interested kayo to learn how to earn working from home or working from anywhere, catch us live every Thursday, 1 p.m. Manila time. Yeah, and if Yeah. you want an actual ano naman, workbook or guide on how to start to your virtual assistant business, feel free to visit conniezabala.com/ nawawala siya. Again, that's conniezabala.com/VA book, hindi nawawala siya. Namali ako eh. So, if you want to know more about this book, kasi available siya in print, ayan, yan, hard copy, meron ding soft copy, Kindle, audiobook, feel free to visit conniezabala.com/VA book to know more about it. Ayan, sige, introduce na natin ang ating special guest. Yes, our special guest for today, mga kapatid, is a social media content creator and manager. She's also a freelance writer and a fundraiser, o, di ba? She's a woman of many hats. But on top of that, she's happily married to her husband Ronald and a proud fur mom of five adorable dogs. So without further ado, let's all welcome Miss Shelly Ann Javier Poliero. O, di ba? Kompleto pa yung pangalan na nasabi ko. Complete name ito. Hello po, ayan. Good morning, good afternoon, and good evening po to everyone. Thank you po for having me. Ayan, thank you for saying yes at finally giving in sa request ni Andrew. Special mention. Shout out kay Andrew. Yes Ano po. lang, share mo muna sa amin paano ka ba, napunta sa freelancing and up din na ano,
offering the social media out of the many skills na pwede nating i-offer as freelancers? Okay. So, siguro po, number one na reason po, no, kung bakit po ako napunta sa freelancing is yung, yung will ko o yung kagustuhan ko po talaga na mag-work from home. Actually, yun talaga yung una kong gusto nung umpisa. Pero, siguro, ang isa din pong rason is yung pagiging writer. Kasi po, to be honest po sa inyo, yung background ko po kasi information technology. So, medyo malayo sa medyo malayo po siya sa passion ko. Kasi po, ayun, because of, hindi naman po tayo ganun ka well off before. So, yung scholarship na allowed sa akin is information technology. Hindi ako pwedeng mag-iba ng course. So, ayun, kaya na-realize ko, no, nung habang from one company to another company, habang nagiging, nagkakaroon tayo ng career path, na-realize ko na, nasa writing pala yung passion ko. So, more on writing, ganyan. So, sabi ko, sige, i-push natin. Pero again, dahil nga po walang background, so I really need to hone my skills talaga. I decided to, ayun nga po, mag-attend ng mga seminars and all. Tapos po, dahil po dyan na open ang mind ko sa freelance, nakita ko po na, okay, pwede pala na habang ginagawa mo yung passion mo, ay nag-earn ka din. Kasi akala po natin before, di ba, parang, ano yan, yung passion na yan, walang pera dyan, di ba? Ganyan eh. Pero, nasa journey ako, pwede palang habang ginagawa mo yung gusto mo, nag-earn ka, na hindi mo naman pala nasa-sacrifice yung financial side ng buhay mo. So, yun. So, nag-start ako muna as a writer. Then, sumunod na nag-open na yung mundo ng social media. That time kasi nung nag-start po ako, parang wala pa di pa boom yung social media. Pero marami na naghahanap ng mga nasa Facebook, ayan. Actually, wala pa nga masyadong IG noon, pero more on Facebook, ayan. So, parang nakita nila yung mga post ko and all. So, sabi nila, try natin yung sa social media. So, that's the story. More on, parang I really want to discover more about my passion in writing until na-lead ako sa freelancing, sa social media management, and sa virtual assistants. Ayun. That's my journey. Galing. Parang nakaka-encourage yan dun sa mga, especially kung merong mga aspiring freelancers out there na parang hindi kasi to yung background ko, hindi to yung inaral ko, di ba? Like, nakaka-encourage yung story ni Miss Shelly na hindi necessarily na kailangan galing ka sa, yung nag-aral ka talaga ng writing nung college or something. Nakalimutan ko yung sasabihin ko eh. Ayun, teka. Okay. Diba social media? So, pag sinabi mo bang social media, anong platforms yan specifically? Opo, sa ngayon po, parang nag-focus ako sa Facebook at saka po sa Instagram. Kasi po yung mga clients ko, medyo mas gusto po nila ng awareness sa brand nila, more on engagement also. So wala pa po kami dun yung current ko po, wala pa po kami masyado sa TikTok and sa YouTube, pero more on awareness for Instagram and sa Facebook. That my previous mga clients po, napupunta rin po ako sa more on sa YouTube naman din po and TikTok. Pero sa ngayon, dito po muna nakafocus ang aking expertise. Ayun. Kasi parang na-overwhelm ako. Ako nga, YouTube lang eh. Opo, ganun. Overwhelming na. Nakakabaliw. Opo. Kailangan lagi kang on top sa changes, di ba? Yes, saka po kailangan pag-aralan nyo talaga yung trend, and at the same time, kung hindi naman po trend, more on ano yung gusto ng kliyente. Medyo doon po kasi talaga naka-align yung mga ginagawa ko po for the clients. Ano po ba yung gusto ng kliyente? Kasi usually, kahit po sabihin natin, eto yung trending, pero niya, ayoko niyan eh. Tama naman din po yun, di ba? So, lagi po ako sa gusto ng client. And pag naman po tinanong ako regarding sa expertise ko, anong mas masasuggest, saka lang po ako magbibigay ng suggestions and all. Pero umpisa po muna ay ano ang gusto ng kliyente. So, siguro yun po yung lagi kong sinasabi din po sa mga nagtatanong sa akin paano magsimula
sa mga ganitong klaseng freelance. Yeah. Clients first. Oh. Kasi minsan kung saan sila comfortable din, di ba? Yes po. Kahit na anong push natin na mag-video kayo, hindi. Opo, naku, Ikaw, practice po. Opo, maraming content. Siyempre po, different content creators naman po talaga yung nasa market. And minsan po, mabilis po tayong ma-hook or masabi po natin na pwedeng yun ang leading sa atin. Pero kapag naman po napansin natin sa kliyente, no, o pag nagsabi po sila na, gusto ko lang naman, may daily post ako. Hindi ko naman sinabing, di ba po, may ganong kliyente, parang, gusto ko lang may daily post. Nakikita lang nila na meron kaming programa. Okay po, sige po. Pero hindi naman po pala sila yung more on, gusto nila yung engagement na to maging sales. Gusto lang nila talaga mag-give back sa mga followers and sa mga audience nila. And then that's okay. Mga ganun po. Yan. So yun po yung experience ko through the years. Napansin ko po yun sa kanila. Yan. Actually, ito may ko dyan, may follow-up question. Kasi di ba Sige parang po. ang Facebook ngayon, Opo. may digital, yun? Professional versus sa personal, tapos may pages. Ang mga client mo ba, pages to? Kasi parang nakakalito minsan eh. O baka naman yung, ngayon ko, ano man tawag. Yung mga Hindi ads alam. po. Opo, marami na nga pong tawag. Pero po, pages pa rin po kami. May mga engagement pa rin naman po doon. So, ayun po, depende po talaga sa goal nila in life. So, for example, ito po isa ko po, basketball sila. So, di ba po, parang sports, ano nga bang gusto ng mga sports? So, more on gusto lang nila, may inspirational quotes, gusto lang nila alam niyo po yung meron lang pong engagement na meron silang ganitong klaseng tryouts, mga ganyan po. And they are all happy na po. May makita lang silang post. And I think that's really the magic, yung malaman po natin kung ano yung gusto nila. So, kahit ano pa po yan, page, ads, or anything, basta po kung ano preferred nila, I think mas magiging happy po parehas. Ayun. Ay, may isa pa, sorry. Sige pa, sige lang. sige, lubos-lubosin mo na yan. No, hindi. Kasi na-curious lang ako. Di ba ngayon ang daming pag sinabing nasa Facebook ka, parang nakasubscribe ka, yung may check Apa, yung yes. name mo. Is that Apa. necessary ba sa mga may page or something, may Facebook na gustong mag-grow, ganun? Ako po, yes po. Yung subscribe, you mean po ba you follow the page? Tama po ba yung pagkakain? You follow the page po ba? Or yung subscription na sinasabi niyo po? Na Yung subscription. Yung para may check mark, yung parang verified yung account, parang verified. ganon. Masasabi po natin na more on lead, may po yun, legit po. Pero sa akin naman po, parang hindi naman po yung nagbabari. Basta po, lang, consistent yung post mo and all. Po. Basta, kunyari po, may iba naman po sa atin sa, ito naman po sa mga social media accounts po ni Feast, no? Para po medyo related po sa Feast. Hindi naman po tayo verified doon, pero po pansin nyo po, pa rin naman, maraming engagement, maraming prayer requests and all, maraming messages. So, ayun po, depende din po yun. Pero po, pinababayaran na po kasi ni Facebook eh, pansin nyo po ba? May bayad nga eh. Diba? Parang verified. Kasi mukhang medyo gusto nila po ng maraming source of income. Ayun. Oo, kaya kahit scammer na, hindi pa rin pinapansin. Oo, pwede pa napapansin. Correct. Kakaloka. Anyway, sige, move on na nga tayo sa next question. Sige po. So, pagdating sa social media, is it necessary ba na kailangan pag nag-post ka, gagamit ako ng third-party schedule? Kasi helpful ba yan sa Facebook? Kasi minsan kailangan nating mag-integrate ng technology. Pero ang question, pagdating sa Facebook and Instagram, mas okay ba yung Meta pa mismo or pwedeng yung mga, si Sis Bell, alam ko gumagamit ng Metricool yan eh. Opo, sa ngayon po yung sa mga clients ko, more on direct kami. May previous po akong client. Nag-try po kami noon ng mga schedule tools. Pero may mga times po kasi na hindi ganun kataas yung engagement po. Or I guess po, no, isa po sa mga naging pag-aaral namin ng client ko. Possible po kasi nasa Philippines ako, tapos nasa US sila. So, may ganun din po na, may mga ganong instances po kaming na napag-aralan. Pero po,
nung time ko po, nung sa client po na ito, more on direct po talaga. Hindi po kami gumagamit ng tools. As of now din po, ganun din pa rin naman po ako sa isa kong client. Direct lang, cross-posting lang po ako from IG to Instagram. IG to Facebook po. Yun. So, wala pa po ako dun sa, yun nga po yung mga tools. More on ano pa tayo, mano-mano pa tayo. Native. Medyo native pa po tayo. Pero, we will get there po soon. Kapag po talaga kinaya pa po more clients. Sa ngayon po kasi, manageable. Manageable pa po. Okay. Kasi para yan din yung concern ko sa since nabanggit mo na minsan may factor yung location. Opo. Kailangan mo bang maging nasa location ng client bago mo i-schedule? Or gagamit ka ng VPN or something, ganyan? Ako po, ina-adjust ko lang po yung oras ko. So, kunwari po, yung client ko po taga Australia. So, sila po 2 hours later for us po. So, ang gagawin ko lang po, i-adjust ko lang po din yung calendar ko or yung yung timer, yung alarm clock, tapos yun po, magpo-post na po ako before po ng ganung prepared nila. Kunyari po, gusto nila 8 a.m. So, dapat po mga 6 a.m. nakagising na ako niyan. Na-post ko na po yung content nila. So, ganun po. It depends din also po for their preference. Kung gusto po nila, mas morning or gabi. Ayun po. Ayun po kasi yung namin yung setup sa ngayon. Tapos po, more on, ang ginagawa ko po, yung reporting na lang po monthly. Pag sinabi ko po sa kanila, mas mataas yung engagement sa gabi kasi po yung mga estudyante siguro, pauwi na. So, yun po yung gagamitin metrics. Ganun po siya. So, may reporting at the end para malaman kung effective yung strategy. Opo, yes. Kailangan po siya every month parang mag-send po tayo ng pero minsan po, hindi naman po na binabasa yun. Basta, sige, Shelly, kaya mo na yan. Alam mo na yan. Pero po, ayun, para lang po may... Ayun ang magandang client. Hindi mo micromanage. Ay, opo, promise po. Sobrang parang bahala ka sa buhay mo kung anong gusto mong gawin. Anong gusto? Sa client na to, opo, yun. Medyo siya. Sige lang, Shell, kung saan ka mas, parang po siya, ikaw, kaya kita kinuha kasi alam kong expert ka dyan. So, do your thing. Ganon po yung client. May creative freedom. Yes, opo. Tapos, yun, happy po sila. Like, laging, well, though siguro po busy din kasi sila because they are coaches, basketball coaches po sa ibang bansa. Kaya po siguro marami silang, ang tawag po dito, more on, hindi sila ganun makafocus dito. Kaya po, nag-hire sila ng someone. So, kasi mawala na sa mind nila yung ako, kailangan pala yung content natin, blah, 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 ganyan. Basta may social media presence sila. Yes, yun lang po yung goal nila. And so, thankful po for this client. Ayun. Ang kulit. Basketball coaches. Paano mo nalaman si client? Ayun na nga po. That's the reason po ito yung naging topic natin. Yung why, paano ka maging topic on mind po ng mga friends. Ay, sige, wag muna natin preempt mamaya. Mamaya. Mga kapatid, abangan nyo yan later. At least wag kayong aalis, ha? Nakakatuwa kasi yan, eh. Opo, medyo ganon. Sige po. Sige. Dako tayo sa Faith, pero commercial muna. Ayun, nakita ko lang yung mug ko. Wow, comment. Uy, topic natin to sa Peace ngayon, Pero ano yan? The chosen mug yan. Chosen pala yan. Anyway, Kamensi Foundation, meron sila. Anyway, ang tawag dito, dako tayo sa faith related questions. Okay. So, does it, teka, babasahin ko lang, baka mabulol ako. Kasi nasanay ako sa StreamYard na nakalabas yung question. So, ayan. Does your faith influence your decision-making process as a freelancer, such as, yung choosing the right clients or the projects you take? Opo, malaking factor po. Especially po, mas gusto ko po talaga yung medyo more mission-based. Yung parang bago ko po talaga applyan or bago po ako
mag-jump in, titingnan ko po muna ano ba yung ginagawa talaga nila, ano yung klase ng culture na meron sila bago po, di ba po, medyo baka sabihin po arrogant, pero kasi po, matagal-tagal mo silang makakasama. Kahit po 3 months lang yung, usually po kasi yung kinukuha ko rin pong term, 3 months, para po, meron kaming testing period. So, tatanungin ko muna siya kung okay ba siya sa service ko. At the same time, tatanungin niya rin yung sarili niya kung okay ba yung service ko. Ganun po. Parang two-way lagi yung ginagawa po nating negotiation and process. So, para po makita ko yon, ma-check ko yon, nilalak ko lang po ng 3 months. Hindi po ako naglalak ng yung matagalan. Kasi po mahirap po, di ba, mag-commit. Tapos po, hindi mo pala magagawa at the same time, hindi pala kayo magkasundo in terms of nga po, yung sinabi po natin kanina, yung faith natin. So, medyo ganun po. Di rin po kumukuha ng clients na yung mga project po nila, yung parang duda ka kung anong ginagawa. Saan kayo napupunta yung mga, saan kayo napupunta to, or ano ba yung produkto po nila. Pero so far naman po, wala pa naman po tayong, kaya rin po one time, may isa po, share ko lang po, one time meron po sa isang hiring po, ang gusto niya po ay magkaroon ng ghostwriter. So, tinignan ko po kung anong yung ghostwrite ko. Pagtingin ko po, horror. So, medyo hindi po tayo, sa horror, di ba? So, parang, ay, di po ako dito. Yung ganun po. So, it affects po talaga. Kasi, depende po talaga sa values mo. So, one time po, may in-apply naman po ako. Grant writing naman po yung gusto niya. So, nag-apply po ako for that. Kasi po, may background po ako sa fundraising. And ang ganda po nung platform niya. Gusto niya po talagang ma-highlight yung mga organizations in the US to really have this kind of donation drive, kumbaga. And yun, medyo dun po, yun nga po, na-identify na natin sa sobrang tagal na po natin sa freelancing at the same time sa ginagawa po natin. Na-identify na po natin ano yung non-negotiables natin. And yes po yung answer ko. Yun po. Ang ganda nung parang first time ko narinig. Although, I'm sure maraming ganun ang practice din. Pero first time ko na narinig na as much as possible, nililimit mo muna sa 3 months na testing. Kasi, usually kasi, di ba, parang ang tendency, lalo na yung mga nagsisimula dyan, mga may tendency mag-hoard ng clients. Huwag nang pahirapan ng sarili. Parang, minsan, inaano natin na matagal, long term agad. Kaso minsan ang nangyayari, tiisin na lang natin to, sayang to. Hindi tayo makapunta sa yung mas okay sana na opportunity or better client sana kasi nga nilock na natin yung sarili natin sa isang client na hindi pala okay. So maganda yung yung pagbigay mo nung time to know kung match talaga. Yes po, natutunan ko lang din po yan sa isa ko pong kaibigan na nag-freelance din po. So parang nagtaka po ako sa kanya kasi hindi siya na-stress. Marami po yun, parang, ay bakit ganun? Saya nung freelance. Parang ako, lagi akong magmamadali and all. Tapos parang sabi niya, nilalak niya lang ng 3 months. Pag i-observe niya daw po muna, okay ba to? Nagbabayad ba to on time? Ganon po. Di ba? Okay ba to? Opo, parang okay ba yung kultura nito? Baka mamaya, nandito na ako, tapos ako rin ma-stress in the end. Parang gano'n. So, anong nangyari po, na-influensyahan niya ako. Tapos, pwede pala nga yun. Kasi, dapat ako may control. Kasi, diba po, kung gusto niyo po ako, dapat gustuhin ko din kayo. Kasi parang work po natin is really smooth at the same time, pares po nating ma-meet yung expectation. So, I-realize, pwede pala. So, starting that day po, parang susunod ng mga kliyente. Ganun na po yung ginagawa ko. Hindi po ako po ng 1 year, ng 2 years, but less. Ito nga pong yung mga coaches po na sinabi ko po sa inyo kanina. They really want me to do the 1 year. Pero sabi ko po, check niya pa rin po ako in 3 months. Ganyan. So, moving forward, nakita ko naman, hindi sila toxic na client. I mean, they really love to collaborate with you and that's good. Yun po yung naging batayan. Ganyan. Saka ang advantage din siguro niyan in a way, yung clients na katrabaho mo, kung ganun yung parang hindi nila maiisip na ganun ka ka-desperate
na-close sila. So Totoo. parang ikaw yung may upper hand dun Yes. sa negotiation. Nakakatuwa. Parang maganda Uy, yung bagong approach. tip yan. Parang first time Mm. na naka-encounter na ganyan Po yung ba? ano, Yeah. negotiation. Pero paki-refer nga sa amin yung friend mo at i-interviewin namin. Opo, sige po. Ay, nako, the best po yun. Isa rin, marketing din po siya. So, ang galing po niya na, na siya po talaga influence ko pagdating dito sa mga freelancing kasi po, ang galing po nung sa paano niya, paano po niya, yung kumbaga po yung pagkano yung bayad talaga sa kanya. So, titingnan niya, ganun din po ako ngayon, tinitingnan ko po muna yung kliyente, may pangkakaya nga ba talaga itong i-sustain yung ganitong bayad. Ganun po. Tapos after po nun, check namin, tapos pag nakita po namin na okay, sa isang product niya, may ganito siyang ma-earn, yung sabihin kumikita siya. So, ganun po yung nating hinahabol yun nga po yung bayad and all. Diba po, parang bakit pa tayo nag-freelance? Yes. Akala ko ba time freedom? Bakit parang alas 4 na ako natutulog? So parang hindi po parang hindi po align dun sa values na gusto natin. So yun. Oh, yung mga alipin ng salapi dyan na. Pwede magkasalapi pero pwede namang hindi alipin. Opo, pwede na. Yes. Work smarter. Opo, promise. Kasi na-experience ko din po yan yung sobrang stress talaga ako. Parang husband ko po, okay ka pa ba? Oo nga, parang din ako okay. Ganun po. So, mahirap kasi maapektuhan po yung mga loved ones natin. Yes. Yung bukod sa health natin, di ba po, yung relationship natin with the Lord. Ayun po, po yun sa non-negotiable. Yes. So, yan na. Dami na ng tips na na-share. Speaking of of relationship with the Lord. Since nasa feast ka na, so for our viewers na pag-usapan namin backstage, na nagsuserve na siya, part na siya ng the feast. By the way, the feast is a community, prayer meeting community na held by Brother Bo Sanchez. So, if you wanna know more about that, connect with us. So, yun, nabanggit niya na nagsuserve na siya matagal and part na siya ng the feast. So, ang next question ko is, pag nag-freelance ka ba, kasi meron tayong tendency na, active tayo on Sundays, ganyan. Pero pag nag-freelance ka ba, lagi mo bang ini-incorporate si God? Or merong situation na nangyari na made you realize na dapat, kailangan ko mag-grow spiritually. Kasi, di ba, hindi pwedeng mawala yung faith or yung relationship natin with the Lord kahit gaano tayo ka-busy as freelancer. Ayun. Opo. Ang ganda po nung tanong, tapos napaisip ako. Tama yun po. So, siguro po, malaking bagay kasi po yung, ano ko ba i-explain po? So, siguro po, nung ginagawa ko po yung writing and all, siguro po nagsimula kasi talaga ako sa, alam kong gifts siya sa akin ni Lord. Na parang nagsimula po doon na, okay, so nung bata pa ako, ganito yung gusto kong gawin. Tapos po, ngayon, nandito ako, ino-offer ko tong talent na to kay Lord. Ganyan. So, ganun po yung naging mindset ko. So, nung mga later on po, nung mga Sunday po, di ba, active po tayo, lagi with, praise and worship, ganyan. Pero syempre po, Monday to Saturday, medyo talagang susubukin po tayo ng mundo, di ba po? Talagang bibigyan tayo ng nadaming challenges na para talaga po masway tayo away from that kind of faith. So, siguro po mas naging, ngayon po nagkaroon po ako ng routine na bago talaga magsimula po ng araw, talagang, ayun nga po, syempre, promote natin, magdididake ka muna, didake, ayan, mga Facebook products natin. At the same time po, also the Bible in a Year, medyo po tayo ni Father Mike. So, ayan po, medyo, pero nawawala-wala po, pero babalik at babalik po. Ang pinaganda naman po kasi sa faith natin, kapag po kailangan lang natin wanting masway lang, may babalikan ka pa din. So, siguro yun po yung sweet na message din sa akin ni Lord kapag minsan sobrang busy natin dito nga po sa mga ginagawa natin. Kasi
may day job, may freelance, meron pa pong volunteerism, ang dami nating ginagawa. Meron pa po, magluluto pa po tayo ng dinner para sa asawa natin. So parang, ang dami po nating hats na kailangang i-gawin. Pero, kapag po dumating naman po at the end of the day, babalik at babalik ka pa rin naman po sa faith mo and kay Lord yun. So, yun po yung siguro masasagot ko po doon na dapat hindi nga po talaga mawala yung relationship natin with the Lord kasi siya na po talaga yung source of everything. So, yun. Parang madalas po, kapag nasusway away ako, sway away, parang nalalayo-layo po, babalik lang po talaga sa table mo, kukunin nyo pa rin po ulit yung journal nyo, and babasahin mo, ano nga bang nangyari today? And ayun, magpapasalamat po tayo, magiging grateful pa rin po tayo. Ayun po sa akin, na no matter what, gaano pa kagulo yung mundo, si Lord talaga yung peace mo, 'di ba? Parang siya yung pahinga mo. So, yun po yung masasagot ko. Tama po ba? Nasagot ko po ba yung tanong? Oo, ang ganda. May quotable quotes pa eh. Parang Gaano, ano eh, gaano man kagulo ang mundo, Oo nga po. si Lord ang peace mo, o, di ba? Ilagay yan sa graphic. Hello ka. Okay po. Holy Spirit na yata to. Ano ba yan? Sige po. Sige po. ano yun, sasabihin ko sana parang isa pa yatang topic na pwede nating hingin eh. How do you balance your sa dami ng ginagawa niya. Ba't nga po? Anyway, ayun. Mm. Ang tawag dito, meron na bang time na nagkaroon ng conflict between your faith, your beliefs versus sa clients, ganyan? Meron bang mga times na may conflict kayo between your faith and the work you do as a freelancer, mga ganyan? Kung meron, share mo. Kung wala, carry lang. Okay po. Siguro, so far naman po, no, wala naman po yung talagang, yung religion talaga na dating, yung parang, we don't believe in, wala naman pong gano'n na kliyente. Siguro po more on sa values lang po. So, for example, yung, dati pa naman po to, no? So, yung dati ko yung kliyente, siguro po they really want to be perfect, no? They really want to do the job perfectly. And may times na hindi ko nagagawa po perfectly. So, one day, parang nagsabi siya, parang nakailang strike na ako ng mali. So, nung nakailang strike ako, parang nagsabi siya ng mga hindi maganda, yung parang hindi na niya ako na-appreciate, parang siya, siguro na-drain din siya, or siguro, medyo iba po kasing, ibang lugar eh. So, medyo siguro hihirapan po siyang i-express din yung disappointments niya and all. So, parang one time, parang na lang siya na parang, di naman niya ako tinanggal, pero parang nagalit siya in a way na parang ako, it's just a simple thing, parang ganon. So, nag-reply ako sa kanya in a way na parang, if you really don't like me to be here anymore, so maybe it's about time for me to leave, ganyan. So, parang, siguro nahimasmasan din siya. Nahimasmasan siya na, ba't ba ako nagalit and all. So, parang, kinausap niya ako kaagad after naman nun. And kasi diba sa chat, mahirap naman talaga doon. So, nag-usap kami in English. So, parang nag-explain siya bakit niya naramdaman yun, ba't niya sinabi yun, and all. And then, nagkapatawaran naman kami noon. Pero, syempre faith, no, sa po natin sa faith. Pero, I discern so hard for that client. Kasi po, naapektuhan na yung time ko. So, parang nangyayari po. Minsan, na-stress na nga po ako natutulog. So, gano'n. Parang, syempre po, ang priority natin is yung day job. Kasi po, binabayaran din naman po tayo doon. At the same time, I really love my work at SBRTV. So, happy ko, kung makakompromise yung day job ko because of this client and this kind of culture, baka dapat it's about time for me to leave dito sa client na to. So, nag-discern po ako siguro po mga ang tagal ng discernment ko kasi nga po, pera, di ba po? So, medyo pera talaga eh. So, parang nag-discern po ako ng around mga 3 months na checking on my sa values ko. Tapos po one day, di ba nagba-Bible in tayo. Tapos pag God is a provider. Yun talaga. Okay, Lord, God is a provider. You are a provider, Lord. Sige, let's do this. So, ganyan po. So, kasi,
medyo hindi na po talaga nag-a-align yung mga oras, yung values, yung mga dapat gawin, baka nga dapat po magtiwala ako na you will provide no matter what. Kahit po mawala tong client na to na ang laki ng binibigay, baka po kailangan talaga i-let go. Ganyan po. So, pero matigas po ulo natin eh. Nabasa na ulit yan. Pero po, tinuloy ko pa rin. So, parang after 3 months, andyan na po, sa rest na kami sumabog. Kasi nga po, hindi ko sinunod eh. Hindi ko na sinunod ng, Shell, okay lang to let go. Ganyan. So, pares kami sumabog. Nagalit na naman siya. And then, ako naman po, parang, sige, maybe it's about time for me to leave. Ganyan na. So, nag-resign na po ako agad. So, pero nagawa naman po ako ng turnover and all. Pero sayang, no? Parang sa isip ko po that day, parang, that pala, Ayaw mo mag-let go. opo, sinabi sa akin ni Lord na, ano ba, I will provide for you, Shady. Kailan ba kita pinabayaan? Parang ganyan. No, tapos parang nag-let go po ako, parang siguro 1 year na po akong wala doon. Okay pa naman po ako. Medyo mataba pa rin naman po ako, makain pa naman. So parang isip ko, minsan po yung faith talaga kailangan po talaga integrate natin sa mga bagay-bagay. Kasi parang kung Sunday, nagaganto po tayo, baka dapat po in everyday life, ma-remind po tayo na sa freelance din po. Ganon, hindi po siya separate area. Dapat po talaga maano siya ni Lord na, akan ko lahat siya. So, ganon. Yun po. Diba? Haba po ng kwento. Pero Gusto ganon. ko yun. Hindi, maganda yan. Kailangan makapture yun. Kailangan may teaser nung part na yun. Kasi bihira naming sa amin lang kasi lagi nanggagaling yung sinabi mo na yun. Eh. So, it's good to hear na as a guest na yun nga na hindi mo dapat i-separate yung faith mo. Na kailangan kasama siya talaga. Opo. Ayan, sige. Napahaba ang chika natin. Dako na tayo dun sa sa main topic which is Okay. how to be top of mind sa Yes. social media. Ayan, teka. Try ko munang tanggalin yung mga pin namin tapos ikaw muna. Okay. Ayan, sige. Take it away. Ayan. So, hello everyone sa mga freelancer ko po in social media and virtual assistants. So, right now, again po, my name is Shelly Foliero and I'm doing this freelancing for around 10 years na siguro. Pero, of course, up and down. May year na may clients, may year po na wala. Pero, siguro po ma-highlight ko lang dun sa career ko in writing and freelancing is yung maging top in mind, no? Top on mind po ng mga kaibigan natin at ng ating mga kapamilya pagdating po sa ganitong klaseng ang industry. So, for the longest time po na ginagawa ko to, usually po talaga ang nabubook ko, ang nakukuha ko pong kliyente ay referral po ng mga kaibigan at ng mga dati kong kliyente. So, maybe because I did something good, no? So, maybe I can also have this authority to share with you the top 3, yung top 3 tips ko why I guess I am one of the top in mind po ng mga kaibigan natin pagdating sa social media and sa virtual assistants and also about writing. So, number 1 po na matitip ko, number 1 is yung share your service to your friends and to your family. So, ito, madalas ko po itong sinasabi sa mga nagsisimula pa lang. Laging i-share yung services. Paano pong sharing, no? May mga kaibigan po tayo na minsan nagsimula ng negosyo nila, may nagsimula ng kanilang journey. For example, may isa akong kaibigan, gusto niyang magsimula ng page na kung saan i-highlight niya yung mga librong nabasa niya. And she always asked me, Shelly, paano ba gawin to? So ako, i-offer ko yung service ko sa kanya. Okay, this is a free thing. So, gagawin ko dahil kaibigan ko siya, dahil mahal ko siya. Ang gagawin ko, sige, ganito gawin natin. Umpisahan natin sa ganito. Tuturuan ko siya ng step by step kung paano gawin. And then after nun, okay, Shelly, galing naman, ganyan-ganyan. So next naman po, may isa rin po akong dating boss. Siya naman po writing din also. So gusto niya pong ma-highlight din po yung mga works na nagawa niya and all. And syempre, ito po ulit tayo, nag-offer po ulit ako ng service sa kanya. So sabi ko, sige po, ganito na lang po yung gawin natin. Gawa po tayo ng website, ng page nyo. And naging okay din po siya. Yan. So, yun yung mga una kong tip po, no? Share your services to your family and friends. Again po, na walang masasayang dyan dahil kapag naman po ginagawa natin yan, this is a form of love for them. And promise si Lord, ibe-bless tayo niyan in a way na hindi natin ma-explain, pero ibibigay niya talaga na parang yung mga tulong na yon, yung feeling natin na abala tayo,
But to be honest, nakikita yun ni Lord as a form of service and love to our friends and to our family. And ibabalik ni Lord yun generously. Yun. And number 2, syempre, stay consistently excellent. Siguro, masishare ko po, no, for the longest time, hindi naman po sinasabi dito na maging perfect yung trabaho natin, pero madalas, dapat maging excellent tayo in what we do, no? No matter what, kung gaano ka-small yan, yung mga previous client ko, meron dyan one time, magpo-post lang talaga, as in daily post. Yun lang yung gagawin ko. Okay na, ready na yung graphics, ready na yung videos, ipo-post ko na lang. And I need to be excellent in doing that. Actually, that's a simple task, pero ginawa ko siya excellently in a way na talagang kailangan maayos talaga yung captions, maayos yung itsura ng videos, parang yun yung naging service ko, extra service ko for that kind of job. So eventually parang naging okay din yung trabaho ko doon. It's a short-term contract, pero alam ko na naging excellent tayo dun sa task na yun. Ayun, so isa yun sa magiging portfolio mo na parang makikita nila ng mga kliyente mo na, okay, excellent yan si Shady, so I will refer her. Ganyan. So yun, isa yun sa mga tips ko, stay consistently excellent. Ayun, pero again, hindi ko sinasabing perfect, pero sinasabi po natin dito na mas maging excellent, na kahit gaano kaliit, maging okay po yung trabaho natin. Also, in writing, ayan po, may mga times din po na di ba pwede naman po nating i-chat GPT na lang, ganyan. Pwede naman po natin gawin na manloko na lang tayo, di ba? Pero gawin pa rin natin ng pure heart yung ginagawa natin. Kasi po, kapag po we do this excellently, we also love excellently. Ayun po. Lagi po tinatanong din sa akin, paano nga po maging excellent at the same time maging loving. I think po no, parehas yun kailangan sabay sila. Maging mapagmahal ka sa kliyente mo, maging mapagmahal ka din po sa kumpanya na pinagkatrabahuhan natin. And then, paano mo mapakita sa kanila yon na mahal mo sila? By doing your job excellently, na kailangan gawin natin to ng may pagmamahal at ng may pagmamalasakit. So yun yung number 2, stay consistently excellent. And of course, number 3, ayan, nag-iisip po ako ng letter S ulit. Kasi po, number 1, di ba? Share your service to your family and friends. Number 2, stay consistently excellent. And number 3, serve. Ayan. Dito po sa freelancing na world, no, kapag po talaga pumasok tayo dito and nakita natin yung kung gaano kaganda yung benefits, gaano kaganda, di ba po, nasa bahay, ginagawa natin yung work na to, at the same time, kumikita tayo ng malaki. Pero kapag hindi po natin to binalik sa mga sa ibang bagay, for example, in my part, no, maganda po kasing i-serve natin or mag-volunteer pa rin po tayo in our community, in the foundations na gusto nating tulungan. Kasi ito yung bagay na magsasabi po sa mga friends mo at sa family mo or sa lahat po na magiging kliyente mo na, okay, may ginagawa siya dun sa blessings na binibigay sa kanila. And dahil doon, hindi sila magiging madamot sa atin kasi naisip nila, okay, hindi lang pala yung napundar niya na kotse, napundar niya na bahay. Okay, so ito palang nakukuha niya ay naitutulong niya rin sa ibang tao. And napakagandang testimony nun, napakagandang bagay nun para masabi natin sa kliyente natin na hindi po namin po sinasayang yung binibigay niyo pong opportunity sa amin. And maganda rin po yung paraan para rin po maging top in mind po tayo na hindi lang po pala ang dami na pundara, hindi lang ganun parang ang dating sa kanila, wow, okay, hindi pala siya humintong magmahal kahit na ang dami po niyang blessings. Hindi po siya humintong magmahal at tumulong sa iba. Nag-serve pa rin siya, patuloy siya nag-serve. And parang kung ako yung kliyente ko, di ba? Ang sarap i-hire nito, ganyan. So yun po yun, parang kung ikaw po yung magiging kliyente, anong klaseng freelancing sa social media and sa virtual assistants, yung gusto kong maging parte ng team ko. And I hope maging tayo yung gano'n, no? We never
di natin pinagkakait yung isang bagay na kung titingnan po is really love to share, no? Ito po yung mga bagay na masarap ibahagi sa ibang tao. So yun po yung aking mabibigay po na tips. So wala po masyadong technical dito. Pero siguro po more on, syempre, study hard pa rin. Lagi po nating pag-aaralan yung niche natin, yung mga porte na gusto po natin. Mas maganda po talaga na mapag-aralan pa rin po natin yun. Para po pantay, meron pong skill set, pero may heart set din. So yun po yung aking ma-share. And I hope po may natutunan po kayo sa ating kung ano po pa short na sharing. Ayun po, yung kanina rin po share po nila Sis Connie and nila Sis Bell yung regarding po dun sa referral po dun sa isa kong kliyente. Ganon din po yung nangyari doon. Alam lang po nung kaibigan ko na gumagawa po ako ng mga contents. So, nirefer niyo po ako dito sa kliyente na to na wala po talaga kaming any relation. Doon lang po talaga sa friend ko na yon na friend niya rin. And then, eventually, ito po, naging collaborative na po yung partnership namin. So, I guess nasa 5th month na po ako dito sa kliyente na to. And masasabi ko na po na isang magandang collaboration na nangyari. Just because they know na ganito po ako klaseng magtrabaho. So, I guess yun po. Thank you so much for listening. I hope may natutunan po kayo. Yun po. Thank you. Yun, thank you. Ganda. Teka, correct. Galing. Teka, wait lang. Tinitingnan ko lang yung Okay ka baka naman. kasi okay naman. Tinitingnan ko lang baka hindi na naman tayo included eh. Akala ko hindi na po na-record eh. Joke. Hindi, Pakiulit na-record ulit. naman. Pakiulit from the top. Dito nga po yung notes ko. Sabi, paano ba po? Ayun. I hope po na, tama naman po, no? Ang galing. Ang ganda. Ang Ang ganda nga ganda. ng tips mo. Sobra. Tingnan mo, taga-FIS talaga eh. May acronym din siya, di ba? SSS ka na. Siyempre, isip nga po ako ng isip ng maganda. So, give back. Ano pa kaya iba? Serve! Sabi ko yun. O, Ganda. diba? At sinabi niya rin na pwede ngang i-chat GPT, pero again, bigyan ng heart, ganyan. Kasi masyadong, yung iba kasi medyo masyadong nagre-rely doon na magko-comment ka na lang, chinat GPT mo pa. Kakaloka. Maka-comment lang. Helpful naman po, pero maganda rin po na may sarili din po tayong heart doon, no? Kasi Oo. po talaga ng chat GPT, in fairness naman po. Talaga namang, Mm. amazing. Nakakagaan ng work. Yes, talaga yung mga, na blanco ka. Maganda po talaga. Pero, huwag naman po lahat. True. Huwag po kasi lahat eh. So, yun. Sige po. Ayan. Sige, dako naman tayo sa anong tawag dito? Q&A. Fast Q&A. Okay po. portion. Sige po. Oh, ito ang salamin. Joke. Oo nga, ganun po. Kailangan Okay. Para mas makilala pa natin si Shelly through her answers. Okay, first question, sis. Reading or listening? reading. Diet or exercise? Exercise. Texting or calling? Texting. What would you do if you win 10 million pesos? Alam niyo po, ang una kong gagawin talaga ay magpatay. Bibili po muna ako ng bahay at lupa malapit po sa Zambales. Tapos po, kukunin po yung lahat ng stray dogs and cats. Oh. Yun po. At mag-donate kay Ano. Pala maraming dogs. Mga dog people yung mga nandito sa session ngayon. Yes. Opo, yan. And then, next question. Last book you've read or is still reading until now? Ano po, Psychology of Money. Yung recent. Napakaganda. Basahin niyo po. Sige nga, makakuha nga ng copy niyan. The top 3 people that you follow. Okay. Siyempre po, number 1, Bo Sanchez. Father Mike Smith, of course, number 3, si James Clear. Okay. Atomic Habits. Atomic. And then, who is... Ito panalo tong tanong ni Sis Cons na to eh. Who is your all-time celebrity crush?
Gosh, ay, Jericho Rosales. Oh my God. Bata pa lang ako, Jericho na. Mr. Pogi pa lang. Okay, next question. Favorite day of the week? Day of the week? OMG, ang hirap po. Tuesday. Tuesday. Okay, hindi ka na naman pag-explainin. Tuesday po. Favorite place that you've been to? Favorite place? Siguro po sa ngayon, ano po, El Nido. Mm. Mm. Favorite childhood TV show? Ang una ko pong naisip, Once Upon a Time. Ba't ganun? Oo. Nabubuking ang mga ano, kung anong... Dati, opo, medyo doon po ako. If you could travel to any place on Earth, where would you go? Ang dream ko ngayon po, Japan. So, Japan. Oh, yes. Opo. Next question. What is prayer to you? Prayer for me is the, intimate connection with the Lord. To the point na yung prayer, medyo weird po, pero yung prayer po, feeling ko po, nakakausap ko talaga siya. Parang may times na many times in my prayer time, kapag nasa silence ako, may na malalim talaga na prayer, na parang feeling ko po talaga, katabi ko siya or naririnig ko yung sinasabi niya. And from time to time po, kapag nangyayari yun, sobrang grateful ako kasi kung gift man po yun, I'm so grateful na nabigay yun sa akin para mas mag-intensify pa po yung relationship namin. So, prayer really helps me to connect with Him and to really connect also to myself. Yanon. So, yun po yung prayer for me. Ganda. Ang ganda. Thank you for sharing. And the next question, do you have a go-to worship song? Go to. Ngayon po, no, ang go-to ko po talaga kasi naman tong Fish Worship laging, ang dami po kasing release Siguro, pero ang pinaka-gusto ko po talaga, Lord of All. Yun talaga. Lord of All. Pero, Congratulations, peace worship siya. hindi po, usually po, maganda po yung ngayon, yung pahinga, ang ganda din po nung kantan po nila. So, yun. Okay, next. Ask permission or beg for forgiveness. Magkaiba po ba yun? Ask permission, beg for forgiveness. Yung isa after the fact na. After na nung mga pagkakamali mo, magbebeg ka na for forgiveness. Compared sa ask permission. Ask permission muna. Papaalam ka na. Paalam ka muna kung kahit dapat kasalanan. Last but not the least, if you could have a face-to-face conversation with God and ask Him one question or say one thing, what would it be? Ang hirap na matulan. Siguro po yung recent po na lang na question. Bakit ayaw niyo muna, alam niyo po medyo to ano ba to? Parang medyo personal, pero siguro po bakit ayaw niyo pang magpakitang gilas? Parang ang dami nangyayari in our world. Ba't ayaw niyo pang ipakita yung totoong siya? Yung ganon. Parang may ganon akong question right now. Pero I think naman po later on mawawag. Opo. Pero ngayon, yun yung question ko, Lord, ba't ang tagal mo magpakitang gilas? Ayaw mo ipakita yung totoong ikaw. Ganon. Pero again, sa dulo naman po nito ay, ang sagot naman po niya is, hindi pa ba ako yung sagot? Di ba po? Ayan. Ganda. Thank you for sharing. Oo, di ba? Parang sobra. We live in a talaga, crazy times. Yes, chaotic. Ganun po. Yeah. So yun, that concludes our fast Q&A round. Thank you. Yay! Any last piece of advice na naman sa natin, mga aspiring freelancers or VAs?
Ako po follow muna po kung ano yung passion nyo, ano talaga yung gusto nyong gawin for the long time. And tapos po, mag-volunteer. Yun po talaga yung number one ko siguro masasabi. Kasi doon po talaga mahahasa yung natin, yung skills natin kapag nag-volunteer tayo. Tapos ma-determine natin, identify kung ano po talaga yung gusto nating gawin. And then volunteer doon sa kind ng niche po ba? Yun po yung tawag natin. Kung anong klase po ng service yung gusto natin. In my part, kunyari po, writing. Nag-volunteer po kagad ako mag-writing sa, sa PICC, sa church po natin. To really check my ability and to learn more. So, kunyari po, social media kayo, pwede na po kayong gawin para mag-volunteer po kayo sa social media. For free muna, wag muna tayong po agad ng big income. Kasi po pag dun nothing starts with big. So, start muna tayo ng small. Yun po siguro yung mas ma-advise ko. Kasi tinan niyo po, 10 years from now, yung look back mo yun, magpapasalamat ka na, buti pala, ginawa ko to. Buti pala, nag-serve muna ako. Kasi po, para mas ma-appreciate ko talaga yung, yung pag-angat nung income natin, pag-angat po ng mga kliyente natin. Kasi makita mo, okay, so magiging humble enough tayo. So kapag kahit na mawala yan lahat, babalik at babalik ka pa rin sa, kaya ko nga magsimula sa maliit eh. Di ba? Yun, yung parang ganun po sana. Kasi minsan, pag napapansin ko po sa freelancing world, parang it really, ang laki kagad, parang ganun. Hindi natin nakita yung, okay, nagsimula pala siya sa volunteerism muna, nag-check muna siya kung saan yung forte niya. Yun po yung mga advice ko. Huwag tayo masyadong kaagad dun sa, kailangan 6-digit income agad, ganun. Yeah. Hindi po yun sustainable, yun. Hindi po yun, yung sustainability po nun, hindi ganun ka-strong. Pero kung nag-start po tayo sa small, mas madali pong, parang alam niyo po yung mag-fail forward ka lang. Hindi ko po shucks, nawala lahat sa akin. Dami ko po kasi narinig na stories about it na, parang ang bilis na nakuha, pero ang bilis din mawala. Ganun. So, start small. Saka ang sarap nung ang ganda nung mga sinatama si Andrew. Talagang kailangan nandito ka talaga kasi we really need to hear this type of sharing talaga. Kasi like sa mundo talaga, tama ka dun sis, lang namin. Echo lang namin yung sinasabi mo. Sa mundo ng freelancing talaga, it's all about properties na nakuha mo na, mga sasakyan na nakuha mo na, and all that. Na minsan kami ni Sis Cons yung nag-share about that. So, salamat sa pag-share din ng insights mo na service first and then everything else will follow. Parang yun yung gusto namin na i-express dito. Pero 'di ba parang counterintuitive kasi in a way yung sinasabi natin dito na wag masyadong after the money. Wag parang kakaiba sa tinuturo ng iba. So, yun lang, mahirap kasi explain mga kapatid, pero it works. God's ways are better talaga. God's plans are better. Opo. Yes po. Kaya po, minsan di ba po nagkakaroon po tuloy ng cause of inggit and maling tahak ng landas. Salip po na parang salip na ma-inward, parang nangyayari pa-out po tayo. So, ayun lang. Napansin ko rin po kasi yun and sometimes you feel small kasi nga po, ba't ganun? Ba't sila? Ba't siya 6 digits na, guys? Samantalang ako, nandito pa rin ako. Pero pag titingnan nyo naman po, enough naman po pala yun. Diba po? Kasi hindi po yung naintindihan ko dun sa recent na nabasa ko. Parang, you need to determine anong enough sa'yo. Kung na-determine mo na kung anong enough sa'yo, hindi ka na mag-more. Kasi enough na yun eh. Nagkakaroon lang po tayo ng more mindset kasi napalingon tayo. Marami ka. Parang gano'n. Ba't parang ang dami sa'yo? Sa akin, ito lang. Pero kung we are rooted to what God called us to be, magiging mas po tayo, align po tayo doon. Yun lang naman po. Napansin ko lang naman po yun. Pero again, wala nating wrong. But we hope that mas fruitful and mas purposeful po yung maging freelance journey natin. Yun lang po. Thank you po. Thank you for sharing that. Meron ka bang gustong i-promote? Ganyan? May mga courses ka na ba? Wala Share pa po. mo. Wala pa po, pero sige po, dahil nabanggit nyo, sige, natin. Ipa-flat natin sa schedule, joke. Di ba, siguro po Sis Cons and Sis Bell, gusto ko lang po i-promote talaga yung Fizz Mercy Ministries. So, Sige, go.
Opo, right now po, we have 10 Feast Mercy Ministries under the Light of Jesus family, under the Feast, that we are supporting. These 10 foundations po really needs your help. So this platform po will really help them para po mag-raise ako ng awareness na they are existing. Opo, the 10 foundations po included Anna Wimley Missions, yan po yung mga elderly natin, mga abandoned elderly natin, Grace to be Born, mga bata po at mothers po ang nandyan. So, may 28 babies tayo dyan for adoption and they really need help also right now. Jeremiah Foundation for the abused girls, Jesus Christ Cares for Cancer for patients, Jesus Foundation, Jesus Christ Cares for Cancer patients. So this naman po binibigyan natin ng financial aid para po sa kanilang cancer journey. Meron din po tayong Hail Mary of Abra, di ba po, nakalaan layo na natin. Meron din po tayong scholarship, yung Pag-asa ng Pamilya Scholarship. Meron din po tayong Disaster Recovery Ministry para naman po sa mga nasalanta ng bagyo at lahat ng disasters. Meron din po tayong Pastoral Care. Ito po yung mga nag-receive po ng mga calls natin kapag burden tayo. Diyan po ang SBI TV, of course, yung media arm po ng ating community ng The Feast. Ayan, so sobrang dami po nating hine-help and we hope that you join us in this mission to let them feel God's love through this different foundation, na they are not really abandoned but they are loved by us. So yun po naman. So punta lang po kayo sa website www.feastmercyministries.com/give. Yan po para po to donate and to help our campaigns. Yun lang naman po. And of course, the Peace Conference. Yan po. Yes. Yes. Ayan, ang tawag dito, di ba nabanggit namin yung service, ganyan-ganyan. So kung physically, wala kayong time to serve, pero meron kayo financially, Yes. ito na yung pagkakataon. Mga kapatid, go to feastministries.com/give. Peace Mercy Ministries. feastmercyministries.com/give. Ay, lalagay din naman namin yan sa description. Yes. So go ahead. Thank you po. Ayan. So, for our viewers, if you have any questions, kasi this is a recorded one, feel free to comment, share your thoughts, ganyan, share kayo dun sa comment section. We wanna hear from you. Ayan. And if you want to learn how to start your virtual assistant business, under to na Facebook sa. Oo nga, nakita ko yan. Go ahead and visit conniezabala.com/vabook to know more about it. Yan. Any last messages, Bel, before we close? Nako, basta balikan nyo tong episode na to pag nawawalan kayo ng pag-asa kasi parang minsan ang focus natin is upgrading yung tech skills. It's more than that, mga kapatid. Minsan mag-start lang muna tayo dun sa shinare ni Shelly. Huwag na tayo masyadong mag-overthink or mag-overanalyze ng mga bagay-bagay. Doon muna tayo mag-start dun sa 3 tips na sinabi ni Shelly. Okay? Yes. So if you want also to serve, the Feast Binondo is looking for social media people. Oh, ayun pala. Sa tulungan niyo ako kasi ako yung hindi ko siya maasikaso kaya sobrang konti pa lang na napopost ko kasi talagang kulang kami. So if you want to have an actual experience and portfolio, lalo na pag ang clients nyo is more on this industry, go ahead, message nyo kami. Kahit yung Feast Binondo mismo ang i-message mo. Uy, baka pwede rin Peace Victoria. Ang lapit nun sa kanya. Social. Hindi kasi kung online, di ba? Oo nga, no? Oo nga, kasi online kailangan pwede natin. yun. Yeah. Diba? Ayan. So, yung kay Sis Bel sa Canada, yung gusto nyo imported. Yan, Baka pwede meron rin. mga interested dyan. Oo, Facebook. sa dami ng pwede nyong gawin to. I mean, kung wala pa kayong experience, yan yung way nyo to serve and to get experience. Kasi minsan yung experience yun yung magpapa-increase ng confidence natin, hindi lang money. And we get to meet people. Yun yung magiging network. Mga katrabaho sa mga fellow servants. Yun, effective. Correct.
'di ba? Etong dalawang 'to, yung kausap na ko dito, mga referral 'yan ng mga kakilala. Opo. So, Hindi alam masyado niyo na. nagli-lead dyan eh. Ayan. So again, we hope to see you. Ay, teka lang, closing prayer muna pala tayo. Sorry naman. Let's remember that we are in the presence of God in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for another episode done successfully. Thank you for the opportunity to share our knowledge and experience about the freelancing business. Thank you to all the people who support us in our mission. Thank you for the chance to bless others through this platform. We lift up to you all our viewers, our listeners, and their loved ones. Continue to bless them in all areas of their lives. Whatever their petitions are right now, we pray with them, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us. We lift up to you all these, but in the end, your will be done. In Jesus' name, Amen. I'm the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Shelly, for granting us finally. Parang masarap mag-part 2 dito. Ang dami Oo mong nga. share. Ayan, for our viewers, again, you're more than welcome to share your thoughts or ask your questions in the comment section. Hopefully, we see you on Monday for another live praise and worship session or on Thursday sa mga ganitong ganap namin. So, bye everyone! Thank you, Shelly! Thank Stay ka lang you. dyan. Thank Bye everyone. God you. bless!